Ayan, good morning Kachokaran, good morning po, good morning. Pasensya na po kayo, medyo tayo po'y malata ang ating pananalita dahil nga po tayo po'y pupunta sa doktor. Sasama po natin si Madi, si ate, dahil nga siya nung Webis pa po nilalagnat at inuubo. Pinainom naman po namin ng gamot, kaya lang nawawala tapos bumabalik. So dadalhin ko na po siya sa pedya. Yung pedya niya po kasi tinanong namin kung okay pa rin dahil 16 at si Madi. Okay naman daw po at sa pedya pa rin daw po siya. Yung inumin mo, anak. Ayan si ate nasa loob. Dadalhin ko muna sa doktor, kaya samahan niyo po kami. Let's go. Hindi ko po muna pinalabas yung pinabiyahe yung ating driver dahil nga hiniram ko muna itong tricycle para mahirap po kasi kung nakasingle kami, para at least komportable po si Mading nakasakay po dito sa tricycle. Tinawagan na rin po namin yung doktor at mag-start po siya ng 8 daw. So oras po natin ngayon ay alas 7:50 ng umaga. Ayan si Gaily kasi. Saan punta? Bakit? Ay, sasabay ka ba? Ay, sasabay pala po din. Hindi ko kagad na ialis. Kaya si Gaily kasi hindi makasama kasi nag-ano po kasi si Gaily ano tawag dito, na sideline ng trabaho. Hindi naman po natin alam na magkakaroon ng sakit ano naman, nilalagnat tsaka inuubo. So ako po ngayon ang nag-aasikaso. Wala naman po tayong pasok. Kahit na may pasok po tayo, pauwi-uwi po tayo para tingnan po natin yung dalawa nating anak. Kasi nga po naka-sideline si Gaily. So yun, alis na tayo. Pupunta po siya sa palengke ngayon para bumili ng ulam. Wala pala ako sa lamit. Let's go, punta na tayo sa pedya. Dito lang naman po yan sa Malabon din, kaya medyo malapit lang. Yun po yung doktor nila Madi at saka ni Riley, kahit yung bata pa. Ang bala ko nga po ngayon ay bumiyahe. Talagang babiyahe po ako ngayon, kung hindi ngayon ay bukas dahil day off naman. Hindi ko na magawa dahil nga po babantayan ko po yung dalawa. Tsaka ngayon nga magpapapidya tayo, hindi naman po sila bantayan pala. Kumbaga pupunta lang tayo sa pidya ngayon, kaya hindi na muna tayo babiyahe. Bakit? Hindi ka ba nagugutom, nak? Ha? Madi, sasagot ka, Madi. Ano na? Pero yun nila, inakami na ako pa na. Mas masarap yung gagawin ko. Hindi mo mapali din. Ha? Ha? Hindi mo mapali. Ako pa kailaman, ako bahala. Ha? Relax ka lang. Bibili ka pamintang buo. Tsaka bawang. Teka, huwag kang tumalon. Okay, bye-bye.
Nandito na po tayo sa palengke at bumaba na po si Gayley. Tatry ko po talagang bumiyahe ngayon ngayong araw na to. Dahil okay na naman po yung ating braso. Papatuloy na lang po natin yung pag-aayos, pagpa-therapy sa ating sarili. Traffic, ganyan po dito every Saturday and Sunday ng umaga. Traffic. Hirap po kasi pag talagang may sakit ang mga bata, ang ating mga anak, hindi ka rin mapakali. Si Gayley nga po nandun sa pinagtatrabahuan, mayat maya po nagchat-chat pagka nagkaroon ng time. Kahit naman ako, sinasabi ko dun sa bunso, sabi ko bantayan yung ate niya, huwag muna siyang umalis para namomonitor, kumbaga siya yung bantay, siya yung magsasabi sa akin pag nasa trabaho ko kung kailangan ko umuwi o kung painumin na ang gamot yung ate niya. Ayun nga po, kaya po hindi rin ako nakasama doon sa Kalaka kahapon dapat dahil nga may lagnat si Madi, si ate po, kaya hindi po ako nakasama. Siyempre unahin po natin muna yung ating mga anak. Alas 8 po kasi bukas kaya inagaan namin. Sigurado kasi may pila na yan. Pinainom naman po namin siya ng tempra. Actually si Madi kasi nung Huwebes medyo inuubo na, pero gusto pa rin niyang pumasok. Siyempre ganyan yung mga bata kahit may nararamdaman, kung may pasok pipilitin. Ngayon na bandang tanghali tumawag siya pala ang nag-chat sa akin na nagpapasundo dahil nasa clinic na raw siya. Doon may kinabahan na rin ako doon dahil nga alam ko may baka kung nahilo, natumba. Hindi naman, kumbaga mainit lang daw kasi siya, kaya dinala siya ng teacher sa may clinic ng school. So sinundo ko siya nung Huwebes. Sinundo ko siya ng Huwebes na sa may school clinic, tapos po pinagpahinga na namin. So yun, kaya kaso hanggang ngayon Sabado na ho ngayon nilalagnat pa rin. Ano lang naman, pabalik-balik, parang sinat, gano'n. Matindi kasi yung ubo niya. Yung ubo niya ang matindi. Ayun, nag-alarm yung aking cellphone. Alas 8 na po. Dapat nang uminom ng gamot ni Madi. Iniinom na po siya ng gamot ngayon. May binaon ko na po kasi alas 8 po ang inom niya para hindi magkulang sa oras.
gagawa siya ng kahit na konting video sa loob, papausap si Doc, pero mukhang hindi tayo papayagan eh. Kaya kahit papano dito lang sa pagta-tricycle tayo magkwentuhan. Mga kachokaran, malapit na tayo. Dito yan sa BNR. Sa may ayun, konti pa lang pila. Tara. Tara, Matik. Dito yan kay Children's Medical Dental Clinic, Henry M. De Leon sa may BNR. Wala doon. Hindi ko nagugutom. So dito po kami eh. Ayan, hintay lang po namin pagbubukas. Pero open na raw po alas 8 eh. So at least nakapila na kami kung sakasakali. Dito yan sa may Malabon. Hindi ko alam kung anong address nito eh. So malapit yan kay La Mesa de Micay at ng Steak Side. Yan. BNR, Malabon BNR. Sana naman okay lang si Mati. At hindi naman ubo kasi matindi sa kanya yung ubo. So, yon nasa pangpito si Mati. Kailangan ng record ni Mati. Wala pala siyang record dito. Si Riley lang pala yung may record dito. So yun guys, 8:20 na ng umaga at meron ng pangalawa na yung tinatawag niya ni Doc. Bali, ewan ko, mga pagpito yata kami o pang-anim. Bali, pangalawa na po yung tinatawag. So, sandali lang po ito. Tapos siguro ibibili ko na ng gamot kagad si Mati para mainom na. Ano po? Okay, sige. What susulat ko muna lahat? 6 and 46.5. Dok, ano ko lang po, hindi ko masama yung sunod-sunod. 2.5. Idadrop yun. 3 beses pa rin. Alas 6 ng umaga, alas 2 ng hapon, alas 10 ng gabi, alas 6, alas 2, alas 5, isang linggo. Today is Saturday. Thursday. Nung Thursday, may sinat ka. Sige. May pagkakado bang may pinainom? Sipon tumutulo. Okay. May pinainom na kayong gamot? Tempra po. Tempra tablet. Oh, tablet po. Yung tablet na 500 mg. Tapos sa ubo po, yung Plumosil ba yun? Lumosil. Ano yung Lumosil? Yung powder? Yung tinutunaw po. Ano yung tablet o yung powder? Tablet po, tablet. Tablet. Opo. 600 mg yun, ha? Opo. Okay, sige. Ngayon, masakit lumulong ka. Masakit ba? Hindi naman. Tayo ka. Wala
Wala ka namang bag. Kala ko mahal. Kasama na pala consultation dyan. So yun mga katsawaran, teka lang, anda rin natin. Oh. Time check tayo. Anong oras na, Mati? Cellphone mo na sa'yo? 8:45. Yan, sandali lang po tayo. Abutan po siguro natin si Gailey sa bahay. Dahil ang pasok niya po ay 10. So ito, pauwi na po tayo. At yun nga, naresitahan siya kung narating. Hindi po ako nakakuha kasi nagpaalam po ako doon sa staff. Hindi siya makasagot kaya hindi na lang po ako kumuha. Kumbaga sound na lang para naman, yun naman po kaya ako nakumuha kahit na may takip yung ating GoPro, para lang maintindihan ko kung paano yung pag-inom niya ng gamot. Baka kasi nakakalimutan ko at least, pero ano naman, si Madi naman ang kinausap ng doc dahil nga medyo sabi niya malaki na si Madi, may isip na sa yon. Ang gamot po natin ay, ang binayaran po natin ay umabot na 997. Kasama na pala rin yung consultation na 500. Akala ko po gamot lang yun. Nagulat naman ako. Sabi ko papagalitan ako ni Gailey kapag nalaman niyang ganun kamahal ang gamot. Si Gailey kasi madiskarte yan. Kapag mahal yung gamot, hihingi siya ng halimbawa sa senior, papatulong siya para yung senior ang bumili. Ako sige ho, doon na ako bumili. Kasi yun sigurado na mabisa kasi sa kanila ako binili, diba? Kaya yun, bumili na tayo. Kompleto na yun for 7 days na yung inumin ni Madison. At sana naman gumaling na siya. Huwag na raw yun. Yung tempra pag nilagnat. Pauwi na tayo. Pala si De Leon, wala palang record si Madilon dahil yung record pala doon na nandun ay kay Riley. Si Riley pala yung dinadala namin doon. Mahusay po yan si De Leon. Marami nagpupunta rin. Diyan po yan sa Malabon, sa may BNR, sa mga taga Malabon po dyan na botas. Sa BNR po siya si Doc De Leon, Henry De Leon. Malapit sa Mikay, lamesa ni Mikay at ng Steakside. Ayan, nasa na tayo, malapit na tayo sa tulay ng Malabon at Nabotas at Tansa. Malapit na tayo makauwi. Hindi ako bumabiyahe. Pero kadaldal. Nabunggo ka tuloy.
init. Ang init-init. Yan, sana po gumaling na si Mati. Para mahirap kasi may sakit eh. Nag-aalala ka palagi. Yun nga sabi ko, di ba? Ayun nga nasa isip ko, kaya kahit na ganun kahalaga yung binili naming gamot. Kumbaga okay lang. Importante masiguro yung paggaling ni Mati. Diba? Masiguro yung paggaling ng tao, di ba? Walang problema sa babayaran kung sakali. Pero siyempre kahit pa paano naman, mas maganda naman yung tipid. Kaya nga sabi, huwag kang magkasakit para hindi ka gumastos ng ganyan sa gamot. Eh sana nga panalangin nyo rin po na magbumaling agad si Mother rin po. Okay, dito na po kami sa bahay. Okay, ano ka na? Ihatid ko muna pala yung tubig. Hindi kinukuha eh. Bakit? Ayan mga kachokarana, nandito na po tayo. Ang oras natin ay alas 9 na po ng umaga. At ito, order naman akong tubig dahil hindi kinukuha. Kung napapanood mo, lagi kang ganyan, hindi mo kinukuha yung tubig namin. Hindi ka dumadaan. Uy, yun. Subscriber natin siya eh. Yung isa pa, aling, tapos may bibili rin po tayo ng ng Shilane. Naubusan po tayo si Mad. Kaya let's go. So mga kachokaran, bili muna tayo ng na Shilane at ng tubig. Idadali natin yung mineral po natin, yung container po natin doon sa titiligan ng tubig. Hindi kinukuha, hindi po natin alam kung bakit. Ito muna tayo. Tapos ay magluluto ako. Nakapagsaing na rin si Madi, ay si Gaily. Hintayin ko na lang po at ako na lang yung magluluto ng ulam. Ano lang naman, manok lang naman. Ito. Okay. Ito na tayo sa bilihan ng Shilane. Yan, day off po natin ngayon, day off. Yun nga, sabi ko nga sa inyo doon sa una kong vlog. Dapat po pabiyahe ko ng ng tricycle. Bala po natin talagang bumiyahe ngayon, day off. Kaya lang, yun nga, nadala natin sa doktor si Riley, si Madi. Sandali lang naman, alas 9 ngayon, may pasahero pa, kaya lang, kabandayan ko na lang po muna siguro yun. Tambay na lang muna ako sa bahay. Ngayon nga, magluluto tayo. At lang naman, ipiprito ko lang naman. Kaya lang, luto pa rin po yun, di ba? Luluto pa rin tayo. Hindi pwedeng automatic na luto na yung pinili mo yung hilaw na pagkain automatic maluluto. Siyempre, kailangan ng taong maggagawa. At ako po yung taong yun. Nakabili na tayo ng Shilane na super kalat. Shilane ba tawag? Super kalat.
tangke. Tapos nadala na natin yung ating tubig. Then na lang natin ang deliver. Hindi pa pala ako nag-almusal. Ayan, tapos magluluto na tayo. Pakukuloan ko lang naman yung para lumambot. Para masarap kainin pagka pinirito. At syempre titimplahan natin. So ayan, mga katsokaran, pinag-uusapan namin ni Maddie kung paano yung pag-inom niya ng gamot 3 times a day. Kung iinom kasi siya ngayon ng alas 9:15 na ng umaga, susunod niyan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Hindi. Kung iinom kasi siya ngayon, Han, alas 9:15. Ang susunod niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alas 5. O susunod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alauna. Hindi. Ang gagawin natin ngayon, iinom siya ngayon ng alas 2. Alas 2 ng hapon mamaya. Tapos susunod niya alas 10 ng gabi. Tapos kinabukasan alas 6 gising siya. Kumbaga ibabaon niya sa alas 2, alas 6 ng umaga nandito siya, gigising siya. Umaga na naman yon. Iinom siya. Kakain muna, tapos sa susunod alas 2 ibabaon niya sa school kung may pasok. Tapos susunod alas 10 nandito pa rin siya, gising pa rin siya. Walang istorbo sa pagtulog. 'Di ba? Kasi ako iistorbohin ito si Gayle. Charot. Hindi, kasi ako gigising yan, malamang ako magpapainom, ako magpapakain. So doon tayo sa pareho na tayong hindi mahihirapan. Hindi mahihirapan si Maddie, hindi mahihirapan si Gayle, hindi rin ako mahihirapan sa pag-inom ng gamot. Sa ngayon, pagkakain mo, ang iinumin mo ay yung orange, yung kinakanaw. O yung kung narinig nyo kanina, ang iinumin niya ay yung 3 times a day na gamot, tapos sa ubo lang yung kinakanaw na parang orange juice. So yun. Ngayon naman po ay nagsasaing pa pala si Gayle. Maaga pa naman, mamaya na ako magluluto. So ayan mga katsokaran, at maraming salamat po at nakarating po muli kayo sa ating dulo ng video. At pasensya na po kayo at cellphone na lamang po ang aking gamit dahil naglobat po ang ating battery. At ganito na po ang suot natin dahil kadarating lang po natin, dahil nung nagbablog po ako, ito pong pinanonood nyo, ay bigla ko pong hinatid yung aking asawa sa kanyang pagtatrabahuhan. So sa may Valenzuela. Kaya nagmamadali po kaming ura-urada po, umalis po kami, nang hiram po ako ng motor. Mapapanood nyo po yan sa vlog ko, sa susunod na vlog ko. Kumbaga na binidyo ko rin po yung paghatid ko sa aking asawa. So kaya pagdating ko rito ay pagod na pagod ako. Tapos magluluto pa po ako para makakain na po kami ng mag-ama. Alas 11 na po ng umaga, magpatanghali na po. Kaya po yun, magluluto pa po tayo. At maraming salamat pong muli. Naway lagi kayong nakasuporta at sumubaybay sa ating vlog. Mga Subword Fam, Team Kapanalig, mga Kachokarans, mga OFW po, at mga silent viewers, at lahat-lahat po na laging nagko-comment sa akin sa ating mga video. Maraming salamat po. Hindi ko man po mabanggit ang inyong mga pangalan, pero taos po sa aking puso ang pasasalamat. At lagi ko rin po kayo pinagdadasal na sana ay safe kayo palagi sa ating pong lugar tayo naroon, at naway pagdasal din nyo po na yung kagalingan po ng aking nilalagnat po at inuubo si Maddie. Sana makuha na siya ng gamot para maging masigla na rin, at yun nga, magaling na ang kanyang pakaramdam, masigla na ang kanyang pakaramdam. Maraming salamat pong muli, at hanggang sa muli po natin pagsasama. Tandaan nyo po, mahal na mahal po kayo. Tara!